Paano sinusukat ang paninindigan ng isang tao? Paano nakikilala ang tibay ng isang paniniwala? Paano nahahabi ang isang alamat? Paano napatutunayan ang taimtim na pagmamahal sa bayan at katapatan sa kapwa upang sa Diyos ay maging dakila? Siya si Armando June Ducat. Tambunting, Santa Cruz, Maynila. Dito umusbong ang tapat na pakikipagkapwa-tao ni June Ducat. Likas na matulungin, likas na malapit sa mga kabarangay. Gumagalang sa karapatan ng bawat isa, manapay lubos ding iginagalang ng mga nakakakilala sa kanya. Si June Ducat ay may matibay na pananampalataya sa may kapal, kung kaya't ang pagsali niya sa kursilyo ay isinabuhay niya na mapalapit sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Nakilala si June Ducat bilang isang kontratista. Marami siyang naging proyekto. Isa na rito ang simbahan ng San Roque sa Blumentritt. Nobyembre 18, 1989, nang bigla na lamang bumulaga ang isang madramang hostage na tanging paraan upang wakasan ang mga anomalyang nagaganap sa simbahan ng San Roque. Hinostage ni June Ducat sina Monsignor Tomas Gonzales at Father Rudy Talabis, armado ng 2 granada. Binigyang diin ni June Ducat ang buktot na gawain ng Monsignor na gastusin ang pera ng simbahan upang makapagpagawa ng 2 bahay para sa kanyang 2 ampun-ampunang lalaki at gayon din ang tahasang pandaraya sa halaga ng gastusin sa pagpapagawa ng simbahan. Kaya tayo po ay nagpasya ng mga hostage upang maibulgar ang katiwalian nangyayari sa aming simbahan. Matapos ang 7 oras ay sumuko siya sapagkat batid niyang nakamit na niya ang oras upang mailahad sa bayan ang mga tiwaling gawain ng kura paroko ng San Roque sa Blumentritt. Maraming ayaw pumanig sa akin noon dahil parang isang buog ang aking babanggain. Ang masasabi ko lang ay kung walang magsisimula, kailan pa magigising ang reliyosong Pilipino? Hindi maaaring hindi maantig si June Ducat ng anumang pagpapahirap at panloloko sa mga mamamayang Pilipino. Isang mabigat na dalahin sa dibdib ni Ducat ang pagsali ng mga kandidatong inchik sa halalan ng bayan. Ipinaabot niya ang kanyang pagtutol sa pamamagitan ng isang solong kilos protesta sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok ng isang 50 talampakang monumento sa Welcome Rotonda at kasama niya ang kanyang itinatag na samahang Kalipi o Kadugong Liping Pilipino. Iisa ang nasa isip ni June Ducat. Ito ay ang mga katagang winika ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon, na kung saan ay sinabi niyang mabuti pang pamahalaan tayo ng isang malaimpyernong gobyerno sa pamamahala ng mga kapwa Pilipino kesa malagloryang gobyerno sa pamamahala naman ng mga dayuhan. Saksi kayong lahat na dito sa ating bayan, ang mga kapwa nating Pilipino ay tinatawag na squatter. Samantala, ang mga intik na dayuhan, sila ang nakaposisyon, sila ang nag-aari ng mga laking gusali. Ngunit ang mga kapwa natin mga Pilipino na nagbibistula, squatter sa sarili nating bansa. Kaya, muli, ako'y nananawagan sa lahat ng mga kapwa ko kadugong Pilipino na ibasura ang lahat ng kandidatong indik. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang kandidatong Pilipino! Noong mga kalagitnaan ng dekada 90,
ay nagkaroon ng artipisyal na krisis ng bigas kung saan ang presyo ng bigas ay tumaas mula 12.50 hanggang 40 pesos. Isang madramang marcha ang isinagawa ni Jun Ducat mula Nueva Ecija upang ipaalam sa madla ang pambibiktima ng mga inchik na siyang kumokontrol sa rice cartel. Ang marcha ni Jun Ducat ay isang pagtawag suporta rin sa mga kapwa niya tunay na Pilipino laban sa mga imperialistang inchik. Hila ang isang kariton. Tinahak nila ang isang malayong landas na iisa ang sinasabi. Walang mabiling bigas. Sa bodega ng inchik, marami. Sinalubong ang grupo ni Ducat ng maraming tao pagpasok sa Kamaynilaan. Sa kanilang pagmamarcha sa Chinatown, sinunog ng grupo ni Jun Ducat ang isang malaking effigy ng isang inchik na siyang pinagbubuntunan ng sisi sa isang artipisyal na krisis sa bigas. Nagpumilit na makapasok hanggang sa kalagitnaan ng Mendiola upang maipaabot sa palasyo ng Malacanang ang hinaing ng sambayanang Pilipino. Nalalawagan ako sa ating pamahalaan na bigyang pansin ninyo ang 2 buwan ng pag-iikaos ng mga sambayanang Pilipino. 2 buwan ng pumipila ng bigas. 2 buwan ng pinagsasamantalaan na itong mga insik na ito na nakakasiwa at kumokontrol ng lahat ng bigas dito sa ating bayan. Nalalawagan din ako. Nalalawagan ako sa inyo. Kasi bakitin nyo ang kasabwat ng rice cartel na si Secretary Sebastian at si NFA Administrator David. Sana ay huwag kayong magbigi-bigian. Nagugutom na ang sambayan ng Pilipino. 2 buwan na pumipila na nagbibistulang busawos ang ating mga kababayan. Naging matagumpay ang kampanya ni na Jun Ducat na buwagin ang kartel ng bigas. Ngunit hindi doon natapos ang krusada ni Jun Ducat laban sa kartel ng bigas. Binulaga niya ang Kongreso at pilit na ipinatitigil ang sesyon. Tigil ang sesyon! Kamayan kayo ng kamayan! Halikan kayo ng halikan! 2 buwan na nagugutom ang sambayan ng Pilipino! 2 buwan na pumipila ang sambayan ng Pilipino dahil sa pagiging inutil ninyo! Tinakip si Ducat ng mga bantay sa Kongreso at dinala sa detachment. Pagkatapos, turn over sa presinto namin ng mga Marines. Hindi naman namin siya makasuhan dahil ayaw din ng opisyal namin na kasuhan siya. Dahil tama naman yung pinaglalaban niya eh. Kasama na ako doon. Pamilya ko, itong buong sambayan ng Pilipino. Sa katunayan nga eh, may nangyari sa pinaglalaban niya. Patalsikat na sipa doon si Agriculture Secretary Roberto Sebastian at si NFA Administrator Romeo David. At higit sa lahat, bumaba pa ang presyo ng bigas. Sa dating 40, 12.50 na lang ngayon. Sa Chinese General Hospital, isang sumbong buhat sa mag-inang biktima ng kahirapan ang kanyang kaagad na tinugunan upang mabawi ang bangkay ng namatay nilang ama. Sabing gano'n ng Chinese sa akin, hindi ko makukuha ang bangkay ng tatay ko. Umabot po ng mahigit 300,000. Tapos, kung saan-saan po kami lumapit na pwedeng makatulong ho sa amin. Hanggang ho sa naikwento ng pinsan ko kay Jun Ducat yung aming kaso. Sabi po ni Mr. Ducat, hindi po pwede yung ganyan. Wala sa batas yung magtago ka ng bangkay. Marami siyang hakbang na gagawin. Parang rally na nandun siya sa Kabaong. Higa siya doon, magpapaikot-ikot siya sa Chinese. At sa kanyang bantang pagsisiwalat ng iba pang mga katiwalian sa loob ng ospital, ay nailabas ang bangkay. Kagaya ng pagpapatayo ng mga barangay hall, pagpapatayo ng botika binhi,
Library sa Tejeros Convention Elementary School, Rosario, Cavite. Fogging kontra lamok. Supplemental food feeding. Mga gamit sa pagpuksa ng sunog. Pagpapagawa ng mga basketball courts. Tulong pinansyal sa may sakit at pagpapalibing sa mga pumanaw. Walang ibang hindi na nakakaantig sa puso ng isang June Ducat kung hindi ang labis na pagpapahalaga sa edukasyon ng mga kabataan. Ito ang nagtulak sa kanya upang itatag ang Musmos Daycare Center na naglalayong magbigay ng libreng preschool education sa mga mahihirap na mag-aaral. Parang kinurot ang kanyang puso, naantig ang kanyang damdamin. Isinisi ni June Ducat ang kahirapang ito sa mga tiwali at korap na opisyal ng pamahalaan na tinagurian niyang berdugo ng bayan. Ano ang gusto mo sabihin? Ate ko po si Senador. Ate ko po si Senador. Kumari po, papagyan po na natin. Yung siguridad ng mga bata, yun na po. Maraming siguro mo ba yun na? Maraming lang po niya po. Maraming salamat po. Isang bus na may lamang 32 estudyante at 2 guro ang hinostage ng 3 lalaking armado ng baril at granada sa Hiwang San Bonifacio, Maynila. Nakilala naman po ang driver ng bus na si Diograsas Ugaling. Umalis kami ng Parula, alas 7 ng umaga. Tapos sabi dadaw kami ng garahe nga kasi may pipick up yung pagkain ng mga bata. Mga 3 siguro yun kasi may mga dalang laruan pa eh. Laruan? So, pinamigay nga yung mga laruan. Pinamigay muna? Naglalaro nga yung mga bata, tuwag-tuwa eh. Pagdating niya sabi, parada mo dyan sa tabi. Baka siruliin tayo. Sabi ko, hindi, walang uli. Eh, nagulat na lang ako nung sabi nga niya, may baril ako. Hindi, usi yun. Hindi ba daw? Wala. Akala mo biro-biro lang? Akala ko sir, ganun, mga biro-biro lang. Tapos mamaya nakita ko, may placard na sa harapan ng bus eh. Maayos nga eh, kaya hindi nga ako maniwala eh. So parang hindi siya marahas na tao? Hindi, hindi. June, nasa linya ngayon si General Ray Barilla. Maaaring makasiguro-siguro sa iyong mga hinihingin na mga demands kasama na ang iyong seguridad. Araw po mga bata ito, kaya nandito ito. So sa ating siguro ang siguro ito, kapaspo ng mga bata ito. Hindi po ako nagsigurado po ito. Hindi na talaga. Kaya tinatawon ako sa mga tuwan. Mga kayo sa mga bata. Okay, sige, go ahead, Senador Bong. Go ahead. Yes, parang doon, huwag kang mabigla-bigla sa desisyon mo. Nalating mga Jun, hindi tamaro din, Senador. Putol-putol, tapi-tapi ka. Keep on trying, Senador Bong, please, keep on trying. Yes, sir. Parang Jun, malapit na ako. Siguro, 100 minutes away from you. Nandyan po si Senador Bong Revilla in 5 minutes. Yan nga po ang ilang bahagi ng interview ni Corina Sanchez at Ted Filon sa DZMM sa mismong hostage taker na si June Ducat na humingi nga po ng libreng edukasyon para sa mga batang ito. Pakiusap nitong si June Ducat, ito ang mga members ng SWAT na huwag gagawa ng anumang hakbang na maaaring malagay sa kanila sa parang ng alanganin. Kumbaga ang ginawa kasi ni June ngayon, ipinasa na doon sa PNP ang seguridad sa mga bata. Dahil kung siya ang tatanungin, sa panayam natin sa kanya kanina,
wala siyang gagawin masama para naman yung mga batang ito. For the time being, ay hintay niya makarating itong si Senator Bong Revilla at ang katunayan nga niya, ang katunayan nga niya, Onin pala, nasasabi niya mahal niya yung mga bata. Siya pala mismo nagpatayo, pag sa kanyang pahayag, eh siya mismo nagpatayo ng most daycare center. Totoo, ano po. Sabi nga namin kanina, mga kaibigan, narinig po ninyo, ang pinagtaho ng mga bata ay masaya, pero lahat po kami dito sa loob ng booth, ang ating po mga kasama ay nanginginis po ang luha dahil sa yung mga bata hindi alam ang sitwasyon. Pare, I just want to save your life. I want to save these children. Gusto ko save sila. Mahal kita, pare. May mga anak ka, di ba? Pare, 7 anak mo. 7 anak mo. Dito mo kung pumasok ako dito, hindi ko alam sitwasyon dito. Hello? Yes, Bong. Yes. Yes, sir. Oh, sige. Okay, Just, nagkaano lang. Okay. sige, just leave your phone open para alam namin ang nangyari sa loob, Bong. Pare, paano natin maano ngayon to? Sige. Paano natin ito maayos? Wala. Ano natin? Ako naman nanagot. Sige. Okay, pare. Isa-isayin natin. Anong gusto mo mangyari? Tapos i-negotiate ko sa kanila. Okay. Yung edukasyon ng mga batang ito, ako na sasagot. Meron na lupa. Sa bahay, yung lupa, binibigay mo na. Titulo mo. Okay. Palatapusin ko mga bata. Sasagot ko pa. Pare, sumpa ako sa sampay ng Pilipino, sa Panginoon. Maraming salamat, pare. Sasagutin ko yan. Okay, papasanin ko itong mga batang ito. Maging, ano lang tayo, pare, huwag pabigla-bigla. Ha? Yung babae, hindi ko kaya yun. Eto, may titulo ka. Okay. Ano pa? Pare, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapanawagan. Sa bayan ng Pilipino. Para maligyan mo sila ng mga edukasyon. Sige. Sa takbo ng Sige. Sige, kasabi mo na pagdandakan sa masakit sa akin sa isang marahat sa pamamaraan. At isinangkot ko pa ang 30 bata. Tanggap ko ang lahat ng kaparasahang aabutin ko. Gusto ko lamang po imulat ang sambayan ng Pilipino. Ngayon po ay eleksyon. Huwag natin iasa ang kinabukasan natin at buhay natin sa mga politiko. Doon sa mga politiko na nagsasalin lahi. Doon sa politiko na kinakasangkapan lamang ang kanilang posisyon. Na kung tutuusin, ang mga politiko ang tunay na nangaabuso sa buhay ng mga mahihirap. Kayo pong mga mahihirap, bahagi po kayo ng lipunan. Kayo po, sa pinakamahirap na tao ay taxpayer. Sa bawat pagkain po ninyo, mula sa pagkising nyo hanggang umaga, kakain kayo sa Jollibee, lahat po yan may tax. Yung mga lasinggero, dyan sa Parola, dyan sa Paseco, sa mga squatter area, 200% po ang tax yan. Yung mga malakas panigarilyo, 200% po ang tax yan. Kaya ako pinananawagan sa inyo. Yung nagsasabi, nangangako ng edukasyon, iharap mo sa salamin yan. Mahaba ang sukay yan. Isang realidad naman, ako po'y 12 beses nang bumoboto. 12 electoral practices na po ang naranasan ko. Sa 12 beses na pagboto ko. Lahat yan nangangako. Lahat yan nangangako na kung sila'y mananalo, bibigyan tayo ng edukasyon, bibigyan ng pabahay, bibigyan ng ospital. Dito po sa Maynila, andyan ang Parola, andyan ang Paseco, andyan ang City Jail, na parang hayop na bubuhay ng tao. Parang hayop, parang busabos. Pero meron pong bilyong-bilyong piso na nailaan para pagandahin ang Facebook. Bilyong-bilyong piso para pagandahin ang Rizal Avenue. Bilyong-bilyong piso para ayusin magtayo ng mga kung ano ng gusali sa paikot ng Cultural Center. Pero wala pong naidagdag man lang eskwelahan. Wala man lang naidagdag na ospital.
Meron po tayong ospital ng Maynila. Walang x-ray, walang 2D echo. Yung mga pulis na nakatingin sa akin, yung mga SWAT, marami po akong kaibigan pulis. Natatanaw ko yung inaanak kong pulis nandiyan. Marami po akong inaanak sa kasal. Marami akong kaibigan pulis. Huwag po ninyo tutok sa akin ang baril ninyo sapagkat bahagi kayo ng ipinaglalaban ko. Kayo mismo ay ipinaglalaban ko sapagkat kayo ay biktima rin naman ng korupsyon. Marami akong kaibigan pulis na pagdating ng enrollment, umiikot. Ikot na parang turumpo. Walang pang-enroll. Ultimong baril sinasala. Meron akong kaibigang Colonel dyan sa Cavite, si Colonel Surilla, na nagkasakit, 8 anak, hindi nakapag-aral sa balasakit ko sa kanya. Ang mga anak na ngayon, 8 anak niya, Colonel pa siya, nag-aaral na. Nananawagan po ako sa sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo. Tigilan na natin ang isang bulok na sistema ng politika. Tama po na bumoto kayo ng naayon sa inyong konsensya. At ang boto po ninyo ay bantayan ninyo. At higit sa lahat, babantayan natin yung ibinoto natin. Kapag ang ibinoto natin na gumastos ng milyong-milyong piso, sigurado ko, babawi yan. Lalagpas na naman ang 3 taon. Nilipas na naman ang taon. Itong mga politiko, habang yumayaman, patuloy naman ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Hello, Ted. Yes, loud and clear, Senador. Kaya yun ang gusto niyang iparating sa sambayanan. Senador, para mailabas niya yung nasa loob niya, no? Senador, Ito, kinukontak. kakusapin ko muna. Sige, can you just leave your phone open para alam ng mga ano ngayon lahat ng kinaukulan na kung ano nangyayari sa loob, Bong? Yeah. Sige lang, please. paalam sa kanila na okay ako sa loob. Walang problema sa akin dito. Yes, okay lang kami. please. Okay. Yeah. Sige. Yung mga bata lang, para masiguro na na hindi nagugutom. Lalabas O tayo. may discomfort ng mga bata. Total, naparating natin sa sambayanan. Kung ano yung gusto mo iparating. Ano ba ang gusto mo? Yeah. Ted. Go ahead, Bong. Pinapapatay lang telepono, ha? Sige. Usap lang kami. Sige, please. All right. Senator Revilla exiting the bus just now. We're seeing Senator All right, Revilla there he now goes. apparently finished with this meeting with General Varilla. Revilla coming out, showing that he's not armed. The ambulance moving closer to the bus. It does look like there's going to be a release of a hostage. He's outside. Well, you can see for yourself. There seems to be some discussion going on. Doors opening, yes. One of the kids has been released. Apparently unharmed, although I guess the rescue people are not taking any chances. He's being brought into a into an ambulance. The kid doesn't look like he was harmed, but he does look as if He's a little bit tired. a little tired, a little scared, a little sick even. He's being put on a stretcher, and the stretcher is, well, apparently we're getting word that he might actually have gotten a little nauseous or something, and that was one of the reasons why he was released. He's not feeling well, and so you see the child being brought out, being on a stretcher, being brought inside the ambulance. Ano hong naging naramdaman nyo na nakita nyo na pinalaya na yung inyong apo? Siyempre natuwa po ako kahit na ganun nakawala po yung apo ko. Pero ang alam ko lahat sila. Kaya inihintay ko naman doon sa kabila na akala ko lahat ng mga bata pakakawalan. Pero pala nauna yung apo ko. Si Mrs. Pacheco, kilala niya itong si John Ducat. Kaya kanina nung nabalitaan niya nga na bihag ni John Ducat, hindi ho kayo makapaniwala, no? Si Engineer Ducat ang siya nag-ghost stage. Hindi po kasi project po niya yung musmus na yan eh. Musmus daycare na yan. Tsaka bukod po yan, marami po yung project sa amin.
Kaya hindi po ako siya po pala nag-hostage. Sinabi po sa amin na para lang din po rin sa kapakanan ng mga bata na dadating pa, nakapante na rin ako kahit paano na, para naman pala sa edukasyon ng mga bata yun. Ginagawa ni Sen Ducat. So ibig niyong sabihin, hindi ho kayo nangangamba para sa kaligtasan ng mga bata doon? Hindi ho kayo nagagalit o hindi ho masama loob niyo kay Ducat? Hindi po ako masama ng loob ko kasi meron naman po yung meron po naman pupuntahan kahit natnan yung ginagawa niya para lang sa mga kabataan. Matapos na matupad ang mga kahilingan at madamdaming maipahayag ang kanyang mga hinaing at panawagan, kasama na ang pagsisindi ng kandila at pag-aalay ng panalangin. Isa-isang pinababa ng bus ang mga musmos at kasunod noon ay tuluyan ng winakasan ang madramang pamamahayag ni June Ducat at Cesar Carbonell. Para ho sa amin yung mga nilalaban ni June Ducat! Dahil mabait siyang tao sa aming lugar! Ganap na ika-7:15 ng gabi, sila ay dinala sa Manila Police Headquarters upang imbestigahan. Nakaabang naman ang mga anak niyang sila Lance at Irene sa labas ng MPD Headquarters. Nabasa ko siya na itong tao na to hindi talaga determinadong saktan o patayin yung mga hostages niya, considering na mga bata yun at estudyante pa ng eskwelahan niya. And also, nakita ko rin na hindi ganun katindi ang threat dahil ni minsan hindi niya itinutok sa akin kahit malapit ako sa bus yung baril na hawak niya, or even to the children. Nakita ko kay Ducat na talagang wala siyang intention manakit, Gusto lang talaga niyang ilabas yung mga reklamo niya against the government. Sa poverty, sa education, etc. And then meron lang siya mga simpleng hinihingi na pag naibigay daw ng pulis yun, susurrender na siya. Kaya pinagbigyan natin actually lahat ng hiningi niya. Yung maliliit na bagay, katulad ng microphone na para makapag-announce siya. Yung ice cream, pagkain, at yung pinakahuli yung pagsisindi ng kandila. So nung maibigay natin yon, as agreed, 7 p.m., lalabas siya. Lumabas talaga siya. Sa kabila ng lahat, ang mga taong ipinaglalaban ni June Ducat ay nanatiling tapat sa kanya. Nang oras ding yun, kasama ang kanilang mga anak, nagrally ang mga magulang na tagaparola upang hilingin ang paglaya ng kanilang bayani. Sa Manila City Jail, dito dinetain si June Ducat. Minsang pang pinatunayan ni June Ducat na siya'y matapat sa kanyang mga ipinaglalaban. Bagamat masasabing maari na siyang mabuhay sa karangyaan,
ay nagawa niya itong ipagpalit upang ipaglaban ang kapakanan ng higit na nakakarami gaya ng lagi niyang sinasabi na winalanan niyang lahat ang lahat sa kanyang buhay. Isa sa napakasamang kultura ng kapwa ko Pilipino ay ang pagiging makasarili. Sa isang lumalaban, dapat tanggap mo at handa mong isakripisyo na mawala ang lahat. Maging buhay mo basta para sa bayan. Hindi naging hadlang sa kanyang magandang hangarin para sa bayan ang mga rehas na bakal. Alambreng tinik, mataas at makakapal na pader ng bilangguan upang patuloy na gumawa ng kabutihan. Sa parola, inakala ng marami na magsasara na ang Musmos Daycare Center dahil sa pagkakakulong ng kanilang idolo. Ngunit patuloy na binalikat at sa halip ay naging 2 pa ang preschool. Tumaas ang bilang ng mga mag-aaral hanggang sa makapagtapos na umabot sa 500 noong school year 2007-2008. Si June Ducat ba tumulong sa inyo? Opo. Kasama ka ba dun sa bus? Opo. Ha? Ano ba kung anong nangyari dun sa bus? Anong nangyari? Ano po, binigyan po kami ng mga pagkain. Pera. Tsaka kahit naman po, dala ni Sir Ducat yung bomba tsaka baril. Alam ko pa naman na hindi kami sasaktan ni Sir Ducat. Para sa amin po yung ginagawa niya. Ano iniisip mo noon, oras na yun? Ano po, papakawalan po kasi ano. Sisigurado kang papakawalan. Anong nararamdaman mo para kay Mr. Ducat ngayon? Nakakulong siya. Makalaya po siya. Mabait po kami sa kanya kasi po siya po ang naggawa ng paaralan. Tsaka nahirapan po. Gusto po namin siyang makalaya kasi po alam namin na hirapan na siya sa kulungan. July 7, 2008. Sa pagbubukas na muli ng Musmos Daycare Center para sa school year 2008-2009, pinayagan siyang makadalo at makiisa sa imbitasyon ni Senator Bong Revilla bilang panauhing tagapagsalita sa bisa ng isang court order. Kasama niyang dumalo sa pasinayang ito si Senator Bong Revilla bilang pagtugon sa kanilang sumpa at pangako sa Musmos Daycare Center. Sa loob ng 1 taon at 7 buwang pagkakabilanggo, mabagal o sadyang pinababagal ang pag-usad ng mga kasong isinampa ng gobyerno kung saan 8 lamang sa 24 na itinakdang pagdinig ang natuloy. Sa bawat pagdinig ng kanyang mga kaso ay patuloy ang mga guro, mga musmos at mga magulang sa panawagan na palayain si June Ducat. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga isinampang kaso kay June Ducat ay na-dismiss na, kagaya ng kasong illegal possession of firearms and explosive, kung saan ay natagpuang fake ang granadang dala niya sa kanyang madramang pamamahayag at hindi talagang sasabog. Maliban sa 30 kaso ng serious illegal detention,
na ang nagsakdal ay ang 4 na opisyal ng PNP. Na-dismiss na rin ang kasong child abuse at serious illegal detention na isinampa sa kanya ng DSWD. Sa kabila ng katotohanan kahit isa ay walang gustong magsampa ng kaso, mga magulang, mga bata at mga guro, hindi pa rin siya pinayagan ng korte upang makapagpiyansa at pansamantalang makalaya. Maging ang grupo ng public interest lawyers o ang human rights lawyers gaya ng abogado ng bayan na si Judge Romeo T. Capulong ay naging interesado na sa kaso ni June. Nangako siya na tutulong upang mapadali ang paglilitis upang makamit ang katarungan, upang magbigay ng liwanag sa maraming dumaranas ng kadiliman sa kanilang buhay. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong, kailan mapapagod si June Ducat? Hanggang saan siya dadalhin ng kanyang mga ipinakikipaglaban? Kapag ho ba kayo nakalabas dito, mang-hostage ulit kayo? Kung kinakailangan para sa tao. Oo. Sabagat, kung wala magsisimula dyan, ang panawagan ko simple. Nang-hostage ako, hindi naman para sa sarili ko. Hindi naman ako nag-demand na bigyan niyo ako ng milyon-milyon piso. Ang hostage taking ko, ang demand ko para sa kapakanan ng mga na-hostage ko. Saka hindi ko naman tinatawag na hostage na. Parang nagbigay lang ako ng isang madramang pamamahayag lang. Pwede hong namatay yung mga bata doon. Walang posibilidad sapagkat yung granada nga nadala ko. Hindi naman sasabog yun. Tayong Pilipino ay may nakaatang na tungkulin sa kapwa at sa bayan. Isang kataksilan at malaking kasalanan kung ito'y ating tatalikuran at hindi gagampanan. Hindi ko hahayaan ang aking kapwa sa panlilinlang paghihirap at pag-aapi. Kung kanilang sisiluhin si June Ducat, iisa lang ang aking sasabihin. Si June Ducat ay Pilipino na may pagmamahal sa kapwa at sa bayan nang di masusukat. Pagmamahal sa Pilipino ay walang kapantay. Walang kinakailangan mawala man ang lahat sa akin. Tuloy ang laban, tuloy ang krusada. Sino pa ba ang kikilos kundi tayo para sa kapwa Pilipino? Habang may oras pa, kung gumabit dumilim na, gumaway ngangapa-ngapa. Aling pag-ibig ba ang hihigit kaya? Ang aksyon ni Ducat ay nagbibigay daan sa isang pagbabago. Yumayanig sa damdamin ng mga Pilipino upang magkaisa. Nagbibigay katarungan para sa mga naaapi. Isang simpleng tao na hindi simple ang mithiin para sa lahat. Iisa ang kanyang layunin sa kanyang munting pag-aaklas. Mayroong pusong nagigising. Mayroong ganit na nasusupil. Mayroong nagpapatunay na ang Pilipino ay may paninindigang dapat ipaglaban. Si June Ducat na patuloy na lumalaban. Isang munting tinig na hindi natitinag at hindi nananatiling isang alamat. Mag-aaklas para sa kapwa, para sa bayan, para sa kinabukasan at mananatiling matatag hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Magkalagot-lagot ang nakaraan.